Hello. Hello sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyo. Good afternoon to everyone. And wherever you are in the world, anong time zone nyo, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat na bumibisita dito sa Justin Talk News PH. Salamat din doon sa mga bagong subscriber or visiting this channel. At before anything else, I would like to request na paki-like naman, pakipindot naman yung like. Then, share this video. If you like this video, try to share this to your friends. Then, of course, paki-subscribe naman kahit pa isa lang. Sa mga bagong dating dito, mga new to this channel, paki-subscribe kaagad. Saying na nandito ka na dito sa channel na to, subscribe immediately. Maraming salamat din sa mga datihan ko na mga subscriber. Thank you for continuously supporting and following this channel. So maraming salamat sa inyong lahat. And this afternoon, meron tayong napakagandang pag-uusapan. We will be talking about a topic taken from doon sa arrival statement or arrival press conference ng ating Pangulong si President Bongbong Marcos from his trip from the 49th Asian Summit sa Malaysia, sa Kuala Lumpur, Malaysia. Marami siyang sabi ko diyan sa thumbnail ko, sa title ko diyan, nakakahilo yung mga sinasabi niya, yung mga pronouncement niya, nakakalito at gulong-gulo yung makikinig. Hindi malaman kung ano ba ang ibig sabihin nito. Hindi ko magits yung iba niyang mga sabi dahil sa sobrang contradictory doon sa una niyang statement followed by another statement, at pagkasalungat yung mga sinasabi niya. Naisip ko, baka naman masyadong magulo ang isip ng tao na to, dahil hindi niya maalala kung anong sinabi niya nung una. Then later on, iba naman ang sinasabi niya. Napakagulo ng isipan niya. At yung iba, purely rhetoric lang. Basta lang may masabi. Basta lang may masabi siya. At yung mga declaration and statement niya, mga contradictory, kasalungat doon sa mga katotohanan na nakikita natin sa kanyang administration. So ito ang pag-uusapan natin. So we will deal on this topic itong hapon na to, kasi tuklasin natin kung ano ba talagang ibig niyang sabihin, o meron ba siyang ibig sabihin. Unang-una, ito, unahin natin yung una niyang sinabi na medyo magulo. Kasi sinabi niya yung tungkol sa tariff, yung tariff daw na lahat na mga Asian countries ay medyo umangal diyan sa tariff. Kahit naman bawat isang bansa hindi pare-pareho ang tariff na inimpose ng US ni President Trump. So iba-iba ang tariff rates. At sabi niya, swerte lang ang Pilipinas na 17% lang yung tariff na inimpose ng US. Then ang pinakamababa daw yung Singapore, which is 10. So tayo pumangalawa daw sa pinakamababa. At during that summit excuse, sa upuan halos magkatabi sila nung premier ng China. At doon daw discuss nila with regard to the tariff na ginawa ng China. At si President Trump pala nagbigay ng 3 linggo. It will be on July, I think 3 weeks, malaman kung ano ba talaga ang final na decision ni President Trump with regards to this tariff, kung meron bang adjustment. Kaya nga yung
halos katabi niya doon sa upuan na Chinese premier, sinabi niya na nakapag-usap daw sila with regards to tariff. At in-emphasize niya na napaka-importante ng China. Napaka-importante ng China with regard to the situation, the economic situation of the Asian region itself. Dahil excuse, alam naman natin daw na China talaga, they are the major player in pushing through the development of the area. At napaka dami na raw contribution ng China with regards to this field in the development of each nation. Yun ang sinabi niya. So, naisip ko, ay, puro ka praise sa China, puro ka merong deep appreciation sa ginagawa ng China, but inaaway mo yung China, di ba? Inaaway niya yung China. So, with regard to the issue ng South China Sea. So, dyan pala may contradiction na. Ito, may appreciation ka na ang China talaga sa tingin mo a major player in the development of other nations diyan sa surrounding Asian. Tapos ngayon pinapakita mo ang kaibahan ng iyong decision sa pag-impose ng pag-insist na talagang yung sovereign right natin diyan sa South China Sea. At noon hinihikayat mo pa ang iba na gagawa tayo ng paraan. Hanggang ngayon diyan sa balak mong gagawin na anong tawag nito, hindi UNCLOS, yung agreement between Asian regarding dyan sa paggamit ng South China Sea, na ang major na magiging matamaan dyan ang China. So yun ang gusto mong mangyari. So diyan na lang nagko-contradict ka na sa sarili niya, sa sarili mo, dahil iba ang sinasabi mo doon sa pinag-usapan nyo sa Chinese Premier, then ito naman ang pinapakita mo naman dito na magkaroon talaga ng isang kasunduan with regard to the paggamit natin sa South China Sea. So contradiction na yun. At nung tinanong siya with regard paano kayo nag-usap ng parang ganun, sabi niya hindi naman kami nagkapag-usap, hindi naman kami nag-usap talaga na bilateral, na nagkaharapan. Doon lang sa, hindi niya sinabi na magkaalos magtabi sila ng upuan. At nakatayo lang daw sila, palakad-lakad habang nagkukwentuhan. Di ba? Marami hindi mo malaman kung ano ba talagang, paano kayo nag-uusap kayong dalawa. Kasi napaka-importante ito dahil na meron tayong very critical, very delicate, sensitive situation, sensitive relation with China. Dahil nga diyan sa problema natin sa West Philippine Sea. Ito pa nga, gusto nga ni President BBM na mag-escalate yan into something na mag-result sa kaguluhan yan sa area na yan. Para naman mag-desisyon ng US na kakampi sa atin. So yun ang katotohanan dyan, yan ang realidad. So hindi mo makuha sa kanya yung tamang impormasyon kung paano ba kayo nag-usap, ano ba talaga ang sinabi mo doon. Hindi niya masabi-sabi. Ang sinabi lang niya yung with regards sa tariff, yun lang daw ang pinag-usapan nila. So isang punto yan doon sa summit na yan na si PBBM, hindi niya, I don't know kung ano bang
paano niya presenta ang bansa natin sa mga Asian leaders. Alam naman ng Asia kung anong nangyari sa Pilipinas. Pagpilit mo pa ba yan? Tapos sinabi niya na meron na sila bilateral talks with Kuwait, with Lao. Yung Kuwait, pwede mong kausapin yun dahil mayaman yun. But I don't know if they are into investment in this part of the world dito sa Pilipinas. Na hindi naman gaanong kalakihan bansa ang Kuwait kahit mayaman sila. At with the present situation that we are undergoing, I don't know kung tutuloy ba ang Kuwait dito. Then diyan sa presko na yan, nangyari nga kahapon, kagabi yun nangyari. Tinanong din, ito, nasa topic natin ito, regarding sa reconciliation. Doon daw sa podcast nila ni Tonyeng, tinanong nga kung handa ka ba makipag-reconcile. Nang hindi pa nabuo yung question, tinigilan niya. Sabi niya, no, ganun. Sabi niya, hindi yan ang ibig ko sabihin. Nang una niyang sinabi ganito, paano tayo mag-uusap? Mag-usap tayo for reconciliation. Tapos marami kang kondisyon. Marami kang kondisyon. Di ba sinabi ni Bongo, ni Bato, ni Atty. Panilo, na kailangan pauwiin mo muna si President Duterte bago tayo mag-usap, bago matuloy yung reconciliation. Bago tayo mag-reconcile, pauwiin mo muna. Kasi start. Hindi daw pwede yan sa akin. Kung meron kang intention na ganyan, hindi ka sincere, hindi ka daw sincere. Ibig sabihin, ni-refer nila yung kina President Duterte, kina BP Inday Sara na hindi sincere. Hindi sincere? Sino bang hindi sincere? Nalilito ako. Sino kayang pinatamaan niya dyan, ang sarili niya, na hindi siya sincere? Kung sincere daw, di na dapat daw ang kondisyon. So, ang ibig sabihin, okay lang yan na makipag-usap o reconcile na tayo tapos nakakulong si President Duterte doon sa The Hague. Anong klaseng reconciliation yan? I-settle mo yung mga differences ninyo. Kung mayroong mang pagkukulang, mayroong pagkakasala sa part ng government, kailangan ayusin yun. Hanapan ng paraan na maayos. At ito, dito sa, kung gusto mo talaga matuloy yung reconciliation na yan, papauwiin mo talaga si President Duterte. At sa mga pananalita niya, malabong mangyari yan. Malabong mangyari. Sabi niya, bakit makipag-usap ka na sabihin mo na may kondisyon? Hindi na yan reconciliation daw. Nakita nyo? So, nakita natin ang nasa isip niya na talaga siya, hindi siya papayag na uuwi dito si President Duterte. So, yung mga maraming haka-haka na baka daw mapauwi, ganito, ganyan, makipag-usap to diplomatic channel, mag-initiate siya ng diplomatic talk with the Netherlands government. Gurado na lahat yung pag-iisip na yan. Hindi na yan mangyari. Sa sinabi niya kagabi, I don't know, sunod na buwan, iba na naman ang sasabihin. Sa sunod na mga linggo, baka iba na naman ang sabihin niya. Doon sa dulo ng panayam na yan, yung taga Malacanang Press Corps na nagtatanong siyempre alam na niya kung anong itatanong. Doon sa dulo, sinabi niya, ayaw ko ng maraming kaaway. Kaya kung gagawin, kung sincero ako, isipin mo, if I'm sincere, ibig sabihin, at this point, hindi ka pala sincere. Dahil hindi mo pinapauwi si President Duterte. Ayaw ko ng maraming kaaway, at sincero ako, kung anong gusto mo, tuparin ko yun. Hanapan kong paraan magkaroon ng solusyon. Parang ganoon ang sinabi niya. Para makarating tayo sa punto na magka-reconcile tayo. Yun ang punto na sinabi niya. Di ba, contrary yan? Contradiction din sa unang niyang sinabi. Sa dulo, bumigay siya Sabi niya, if I'm sincere,
Oh. Which you should be sincere. Kaso nga lang, kung balikan mo una niyang sinabi, iba naman ang sinabi niya. So, parang nalilito. Nalilito si PBBM sa mga sinasabi niya. Hindi niya alam parang hindi niya alam yung una niyang sinabi sa susunod niya sasabihin. Kaya talaga may problema talaga siya. So, yun, doon sa with regards to reconciliation, kaya malilito ka, maguguluhan ka, hahihilo ka sa kanyang mga sinasabi. Ngayon, ito, regarding naman to sa impeachment, yan ang kasunod na tanong na binigay sa kanya. Dahil sinabi daw ng reporter, ano pa yung leading pa yung mga tanong ng reporter na 'di ba sinabi mo dati na ayaw mo talaga ng impeachment. Kahit kailan daw in this administration niya, hindi talaga siya pumapabor diyan sa impeachment. At yung mga kakampi ko diyan sa Kongreso, talagang hindi sila nag-file ng impeachment. So, ibig sabihin, yung pumirma na mahigit 200 ba yun, na pumirma dyan, hindi mo kakampi yun? Kanino kakampi yun? Hindi mo sila kakampi. Na binigyan nyo ng, sabi ni BP Indesara, 1.5 million. Plus yung ayuda na 5 million, yung AKAP. So, hindi mo pa sila kakampi. Kaninong kakampi sila? Kay BP Sara. Bakit pina-impeach si BP Sara kung nakakampi pa? So nakakalito, di ba? Sabi niya, hindi daw ako. O paano na lang pala si Sandro Marcos hindi mo kakampi dahil pumirma? Yung pumirma na mahigit 200, 250 or 200 something. Hindi mo pala kakampi yun mga yun. Kanino? Kay Martin Romualdez lang kakampi. Ganon. Tapos sabi niya, kung hindi naman tinanong kung pigilan. Kung matino ka pa, ayaw mo ng impeachment, presidente ka naman, pwede mo sabihin sa mga yan, susunod yan. Huwag na ninyo ituloy yan, panggulo lang yan, magkagulo lang tayo. Lalo tayo ma-divide. Diba? Hindi niya ginawa yan. So, anong klaseng presidente ka? So, ibig sabihin, sang-ayon ka sa impeachment, sa madaling salita. Rhetoric lang, sinasabi mo lang, hindi. Pero sa kabaliktaran pangyayari, gusto mo pala ang impeachment talaga kay BP Indesara. So, klarong-klaro yun. At nakakalito lang yung sinabi mo. Lalo na yung pag-English niya. English niya, nakakalito yung pag-i-English niya. Marami naman tayo, magaling din, marunong din tayo mag-English pero yung pagsasabi niya, pinaikot-ikot niya yung English niya. Na parang hindi mo na maintindihan kung ano ba talagang punto niya. What's your point? Ano ba talaga? In finality, what's your point? Wala Iba dun sa una niyang sinabi. Kasi pinuhuling sinabi kong para lang ayaw ko na maraming kaaway kung magkaayos ng gagawin ko na kung anong gusto niya. So, ibig sabihin, papayag ka pa si President Duterte sa ganyang statement. Papayag ka pala. So, anong gagawin na ni BP Sara para papayag ka? Di ba? So, dapat ikaw mag-offer ng reconciliation. Ikaw ang lalapit. Lalo na ikaw ang may atraso. Pero, hindi naman nila aminin yan na may atraso sila. Nasa batas daw yung ginagawa nila. Sabi ni Boying, sabi ni John Vic Remulla. Kaya hindi yan mangyari. So ngayon klarong-klaro na talagang ituloy nila yung impeachment. Kaya babantayan natin yan. Alam naman natin yung ibang mga senador na nasa atin, alam na natin na talagang sulit yan para kay BP Sara. At hindi sila maka-achieve ng number of votes para to impeach BP Sara. Yun ang klaro dyan. So makikita natin ito by this coming July. Kasi maraming question nga dyan sa impeachment. Unang-una, kung ma-terminate na yung 19th Congress, pwede pa ba i-file ulit
i-carry over yan na ibang kongreso na yan. That's the 20th Congress na. So, kung pwede ba yan? Sabi nila pwede daw dahil daw ang senador daw ano naman daw yun tawag nila hindi nag-expire, kung ibig sabihin ang kanilang ang Senado mismo, kasi may 12 na senator na iwan, so tuloy-tuloy pa rin yan. Pero ang problema, ang mga congressman na nag-prosecute, hindi na sila, kung nanalo man sila yung nakaraan, pero hindi sila yung original na nag-file. Sabi na natin, yung iba dyan, sila na original nag-file, kaso nga lang bagong Senado na, bagong Kongreso na ito. Kaya hindi pwede yan i-refile ulit. Kung i-refile din yan, kung mayroong continuation, hindi pwede. Kung i-refile naman ulit, violation din yan sa rules ng impeachment, dahil isang impeachment lang bawat taon. Ngayon, maging dalawa na kung i-refile yan. Pangalawang reason, majority na yung 9 daw ang kailangan, but I think it's 8 na votes lang, dahil 24, lagay natin 9, meron ng 7 or 8 na dyan I think 11, 12 pa nga ang papabor. At another reason, siyempre nakita naman ng mga senador kung gaano kapopular si VP Inday Sara at anong ginawa niya doon sa mga kumakalaban ng Duterte. Anong nangyari sa alyansa dahil sa impluensya ni President Duterte at ni VP Sara, at yung sovereign trust rating niya napakataas. Kaya kung nag-iisip sila for the sake of their political future, hindi talaga sila bubuto against VP Sara for their own interest sa politika. Kasi nakita na nila nangyari kay Tolentino, laglag si Abalos, dati mga tauhan ni President Duterte, dahil nga sila nag-tridor, binalikan sila ngayon ng mga supporter ni President Duterte. At nakita natin yan sa nakaraang eleksyon. Kahit na sila Bong Revilla, si Binay, Nancy Binay, laglag lahat. At yung mayabang din na Bintolpo, laglag din. Muntik na si Lito Lapid. Kaya yung mga senador na yan, isipin nila ang future nila. Kahit na siguro laruin ng pera yan, hindi kakayanin. Marami diyang senador na nagdalamang isip. Dahil ang kalaban mabigat VP Inday Sara yan. Hindi naman katulad niya ni Corona na hindi naman politiko. Justice lang. Hindi naman ilalang natin. Just ang ibig ko sabihin, wala siyang ganyang karaming supporter. Mga DDS noon, wala pang DDS noon. Mga pumapabor sa kanya, talagang lumalaban din. Pero hindi katulad ngayon, nakikita naman ninyo. Lalo na yan, tatakbo na presidente yan by the next election. Ano mangyari sa inyo kung matalo kayo? Maging ganyan ang buhay nyo kung matalo kayo. So, ngayon, kung magkabayaran din dyan, tulad kay nangyari kay Justice Corona, ay maraming gulo yan. Dahil malalaman yan, dahil napaka-active ng social media ngayon. So, markahan kaagad ang mga senador na yan kung sino yung tumatanggap at sino yung nagbibigay. Kung yan ang laro na gusto na gagawin niya BBM dyan sa impeachment. Kasi sa tingin ko, dalawang opsyon na lang i-disqualify si Inday pamamagitan ng pag-convict sa kanya sa impeachment na hindi na siya makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno, nakakibat yan doon sa desisyon sa kanilang rules na kapag ma-impeach ka, perpetual disqualification ka na sa paghawak ng posisyon in any agency at even elected position sa gobyerno kung makumbik ka sa impeachment. So yun ang gusto nila mangyari. Yun lang ang paraan ni Tambaluslos na matupad yung pangarap niya na magiging presidente by 2028. So pipilitin nila yan. Pero nga tagilid nga sila baka nga hindi matuloy yan. So, anong option nila? Yung sinabi ko nga dati,
darating sila sa point na siguro merong kaguluhan at magdeklara sila ng martial law. Yun lang talaga ang paraan nila ngayon. Wala na sila. Tapos na sila ng dahil sa eleksyon, palpak din. Kahit na marami pa rin natalo sa Duterte, pero palpak din dahil marami nakalusot ng Duterte. Then na-establish doon na ang mga tao talagang sinusuportahan ng gusto si President Duterte at saka si Inday Sara. So, klaro yun. Klaro yung sitwasyon na yun. Ngayon, meron ding isang nakakatawa na bagay na sinabi niya na kasi marami daw nagsabi yan nga sa revamp yung resignation ng mga cabinet secretary, hindi daw yung sinasabi ni ating Attorney Vic na dapat mag-resign, hindi ang mga cabinet secretary kundi si PBBM. Sinagot niya yan. Sabi niya wala daw sa prinsipyo niya na tataliko daw siya sa mga problema sa bansa na to. Talagang hinaharap, hindi daw siya tatakbo, hindi siya tumatakbo sa mga problema talaga. Ilang bagyo na ba ang hindi mo tinatakbuhan mo? Hindi mo pinupuntahan? Iniiwasan mo? Ilan na bang pangyayari na hindi ka nagsumipot, hindi ka yung mga obligasyon mo sa bayan? Ang dami mong hindi tinupad. Ngayon tinupad mo nga yung 20 pesos per kilo na bigas, pero subsidized naman. Ang mga tao halos naman na nagbibigay niyan ng mga taxpayer. Paano sabihin na talagang pamimigay yan? Na galing talaga sa gobyerno yan. Galing sa iyo. Nagsubsidize eh. Ngayon, hindi daw siya tumatakbo. Ang dami mga tinakbuhan ng mga pangako. Yung, kaya nga si Acosar, si ano yan, New San Jose Builders, magaling yung gumawa ng kondo, tapos tinanggal mo dahil hindi nga natupad daw yung 1 million houses per year. Kaya napag-initan si Acosar kahit na bayaw yata niya ni Ochoa, ni Lisa Araneta. So, may relasyon yata sa pamilya. Ngayon, dahil nga walang mabalingan ng sisi, ikaw, tinanggal mo si Putol, si Acosar. So yun ang tinanggal mo. Linipat mo sa Pasig Rehabilitation. Ano ba naman posisyon yan para sa isang condominium developer? Wala yan. Kaya nakita natin na marami siyang mga pangako na tinatakbuhan din niya mismo. Itong pabahay nga na 1 million. Siguro kahit magaling si Acosar dahil wala namang pundo na binibigay kaya kinukuha naman yung pundo galing sa ahensya niya. Paano pa siya makapangsyon ng tama? Excuse. Paano siya makagawa ng niyan, housing kung wala namang pundo dahil sinipsip ng siguro para paghati-hatian ng mga kongresista. Yun ang nangyari. Kaya napag-initan si Acosar at hindi raw niya tinakbuhan. Hindi mo tinakbuhan yung pangako mo yun. Pangako mo na yan. Klarong-klaro yan na tinakbuhan mo. Yung pangako. Ang dami pang mga bagay na tinatakbuhan mo. Hindi mo hinaharap. Huwag kang magyabang ngayon na hindi ka tatakbo sa mga problema ng bayan. Lagi kang tumatakbo, lagi kang nagtatago. Kung mayroon ng mga major calamities, hindi ka makikita halos. Meron pang isa, yung nga, doon nga lumabas na hindi daw siya mahilig sa optics. Pakitang tao lang talaga. Ano ba yung revamp na yan? Yung resignation, di ba? Pakitang tao lang yan. Meron bang mga major lahat ba natanggal?
parang musical chair na lang yan, pinapaikot-ikot yung mga ano mo, mga kabinete mo. Oh. Talagang optics yan. Pakitang tao lang yan para bumango ka sa mga mamamayang Pilipino. Ito, maguguluhan kayo sa ano ba talagang state of mind ito si PBBM. Parang hindi niya alam kung anong pangyayari on the ground. O yung binubulong sa kanya, mali lahat. Sa revamp na lang na yan. At doon din sa press ko na yun, tinanong kung sinong i-appoint niya, pinilit niya siya pinilit siya ng mga reporter na i-divulge yung pangalan ng ganyang napiling si PNP. Ayaw pa sabihin na si Tory yan. Walang iba yan, si Tory yan. At tuwang-tuwa pa siya. Parang nakikita na niya na maganda ito si Tory dahil lahat na sasabihin ko susundin ito. Alam naman natin ang track record ni Tory, di ba? Ito, kung i-appoint niya, lalong babaon ang kanyang administrasyon dahil sa maraming kabalastugan ng ginawa si Tory. Lalong magagalit ang mga tao. Tingnan natin kung itutuloy niya yan. Pero malamang yan na talaga ang gusto niya talaga ito si PBB hindi niya inisip na ang reality ang mga tao galit na galit yan. Nadamay ang buong kapulisan, buong hanay ng kapulisan dahil nga dyan sa mga ginagawa ni Tory. At ngayon yan pa ang gawing PNP chief. Lalong madagdagan ang inis, indignation, galit, hatred ng mga tao sa administrasyon mo at sa'yo. Yung sinabi na kailangan ka na mag-resign. Hindi, ako mag-resign. Ganyan ang sinabi niya. Hindi ako magre-resign. Hindi ako tumatakbo sa mga responsibilidad ko. Ganyan Totoo ba yan? So ngayon, tinanong din siya regarding doon sa yung crime rate. Ganda ng crime rate, bumaba pa nga ngayon kumpara nakaraang taon. Talaga, sino bang nagbigay ng crime rate rates na yun? Si Marbil, sila ni Fajardo. Maniwala ka naman dyan, ang laki daw ng binaba. Kaya nga sinabihan kayo ni VP Sara para makita nyo kung anong katotohanan on the ground sa mga nangyayari with regards to the crimes, street crimes. Punta kayo ng barangay, doon kayo magtatanong kung ano ba talagang nangyari na mga krimen, mga unreported crimes. Punong-puno ang barangay natin. Meron bang action ng mga pulis? Gusto pa nila magkaroon ng 911. Matagal na yan pinopropose ni President Duterte. I don't know kung tinuloy ba ninyo. Kasi nag-exist na yan dati yung 911 at gustong ibalik. Hindi daw nila may balik-balik agad dahil maraming prank calls. Kung gawa kayo ng sistema na napigilan yung mga prank calls. So ganun ang niya. Tapos paulit-ulit niya na marami naman tayong mga rehimin na yan ang ginagawa. President Duterte mas matindi ang ginawa. Kanya lang ang gagawin niya to solve crimes, police visibility lang. Yun lang. Bagay, may katotohanan yan, pero ginaganap ba yan? In-exercise ba yun ng mga kapulisan natin, ng hanay ng kapulisan? Halos wala kang makikita ng mga pulis, lalo na kung gabi. Diba? Nasa sasakyan yan, pero hindi nagpapatrolya yan. Nakaparada lang yan sa isang kanto, yung sasakyan nila nakablinker, nasa loob sila, nagpapalamig. O hindi yan umiikot sa mga kanto-kanto. Siguro takot din, maraming pulis nadali din yan ng mga by bus, nadali din sa mga drug addict. So, hindi sila magpapagod na ganyan. So wala talaga. Ngayon, yung regarding naman sa tinanong din yung tungkol sa survey, natatawa siya dahil hindi daw perfect yung mga kung
makakuha ka ng perfect na result, perfect dapat ang source ng result. Anong ibig sabihin? Palpak ang false siya. Parang false, ano bang tamang pronunciation? False o false? False, dapat false. False ang ano niya, ibig sabihin hindi totoo, mali. False, di ba? Yun ang sinabi niya tingnan na daw natin yung, so hindi siya naniwala sa resulta ng survey na yon, survey result ng trust rating ng false. False is siya, hindi false is siya. So, kaya titingnan daw yung survey ng ibang mga yung ano ba yung mga yung lagi niya nagpapasurvey sa kanila. Sigurado maglalabas yun at baliktad ang resulta. Baka si Sarah ang negative 10. yun ang ipapalabas niya kasi negative 10 siya sa false siya survey. Tapos 58 yung ayaw na nagalit na dinala na kinidnap si President Duterte sa ICC sa Dahig, dinala siya doon. So baka ang ano ba yung tawag ng ano niya, so yung paborito nila na bayad din na survey company, ano ba yan, Okta Arts, Okta survey. So kung may isa pa, Tangery, yan tama, maglalabas yan, bantayan natin. Malamang kung gusto nilang tapatan yung pulse siya, baka yung SWS ang maglabas na kabaliktaran ng linabas ng pulse siya. Lalabas doon si dati nilang ginagawa yan before the election. Napakataas ng trust rating, na performance rating ni Martin Romualdez at saka ni BBM. Ganyan ang ilalabas niya. Tingnan natin, obserbahan natin kung hindi pa gagawin yan. Kasi sabi niya, depende yan kung anong survey company, kung paano kinuha. Parang ganun. Ganun ang ano niya, ang ibig sabihin. Hindi siya naniniwala sa survey na yan. Kayo, si Holmes tong sa Pulse Asia, bantay kayo markado na kayo ng PBBM, ginawa niyong survey na yan. So ito nga, marami siyang mga sinasabi na hindi ko talaga maintindihan, kasi iba ang sinasabi ngayon sa end of the paragraph. End of the statement niya, yung explanation niya, contradiction naman dun sa una niyang sinabi. Kung kausap mo siguro ganitong klaseng tao, magagalit ka. O kung magkaharap kayo, yung sabi ng iba, hindi pwede ka sasabungan niya. Iba yung unang sinabi, pagkatapos natalo na, iba nang sinabi. Di magkamatayan yan sa sabungan yan, di ba? Hindi pwede yan sa sabungan, mga ganyang klaseng tao. Masyadong sinungaling. Diretsoy na natin. Rhetoric lang, pure lies, mga sinasabi. Wala sa isip, wala siya sa sarili niya. Sa madaling salita, parang wala siya sa sarili niya. Masyado siyang hyper. Hyper siya ngayon. So alam na natin kung bakit. Hyper siya nung pagbigay niya ng mga statement na yan. So alam na natin kung bakit siya hyper. Di ba? Siguro kung babagsak yan, iba na naman yun. Magkanga-kanga naman yun. Naman ang salita niyan. Iba na naman. Naman yun. So medyo mataas ang ang karga. So dito, masasabi natin, I don't know kung susunod na araw anong gagawin niya. Pero isang conclusion lang ang gusto kong ibigay ngayon, yung with regard to pagpauwi ni President Duterte, hindi siya mag-initiate at hindi siya gusto niya na nandiyan na si President Duterte. Kaya dapat tayo aware na yan pala ang gusto niya, talagang ipapakulong talaga si Duterte despite of the maraming mga revelations, mga manifestation na talagang illegal yung pagkakulong sa kanya ni President Duterte. Pangalawa, yung impeachment ni VP Inday Sara. Malamang siya nag-initiate yan, sila ni Martin, sina Lisa. Yun ang final
with the way na sabihin niya na hayaan na lang natin ang Kongreso, ang Senado. Hayaan na natin sila mag-desisyon dahil trabaho nila yan. Presidente ka. Sabi mo against ka sa impeachment tapos hindi mo kayang pigilan yan. Ano yan? Nakakatawa yan. Sino maniwala sa mga ganyan? Ngayon, hindi daw siya mag-resign. Nakita na ninyo. Panay ang sigaw nyo ng resign. Hindi nga yan mag-resign. Kaya hindi ako nagsisigaw na Marcos resign. Hindi yan mag-resign. Kung gusto nyo alis yan, dapat gagawa tayo ng matinding gawain. Pagkikilos. Hindi yan aalis dyan. Hindi. Maniwala kayo. Abutin kayo ng 3,000 century. Wala. Hindi yan aalis. So, hindi yan magre-resign. Ang susunod yung other sa impeachment, yung desire niya na magkaisang bansa, hindi nila, wala silang intensyon. Kasi through pagpauwi ni President Duterte at saka yung pagtigil ng impeachment, that's one sign na talagang sincere siya na magka-unite ang mga Pilipino at magkaroon ng kapanatagan yung pamumuhay ng mga Pilipino. There will be peace, wala na yung mga political turmoil na yan. Yung sinabing sobrang pumulitika, hindi yung katotohanan. Wala siyang ganyang aim, wala siyang ganyang intention ng gampanan yan. Kaya, nakikita na natin. So, kahit na yung kapatid niya, medyo pumupurma, sumasama pa kay BP Inday doon sa Dahig, saka sa Katap, hindi tayo magkumpiyansa sa mga yan. Kailangan patuloy pa rin natin itong pagprotekta kay BP, lalo na kay BP Inday Sara at kay President Duterte na sana mapauwi na siya the soonest time possible. So, yun, binigay ko na yung opinion ko with regards to this matter. Opinion lang ito. Kung nakikinig man yung sino man, mga kahaka natin to opinion, and some of these are totoo based on kung anong pinagsasabi ni PBBM doon sa last press conference niya. So with this, parang hindi tayo makatagal dahil nga may sakit pa tayo, but pinilit natin dahil nga narinig natin yung pinagsasabi ni PBBM last night. So with this, maraming salamat sa pagdalo niyo dito sa Justin Talk News PH. But before anything else, kindly pindot naman ng like, paki-like naman din, share, and most of all, subscribe to this channel, Justin News PH. At kung if you have time to ring that notification bell para naman anytime na meron tayong broadcast, ma-notify ka agad kayo. So maraming salamat sa inyo at thank you sa pag-follow ng Justin Talk News PH. Salamat po.